Unang tanong ko, sino ang magtatanggol ng Pilipinas? Tama! Hindi mga politiko ang magtatanggol ng Pilipinas, kundi tayo! Kailan pa kayo magigising? Huwag na kayo magbulag-bulagan. Matagal na tayong ginawang bulag ng mga politiko. Huwag natin nawayan yung mga pulis, sir. Please. Dahil sila ay biktima din. Umuwi sila baha. Umuwi sila gutom. ATM nila sila sangla. Pero anong ginagawa ng mga buhaya? Ang sasarap ng buhay. Tayo nagpapakahirap. Yung mga Pilipino umuwi. Baha, yung mga estudyante umuwi sila sa bahay nila basa. Bago pinaghirapan ng magulang nila mga sapatos. Binibili, inuutang. Tama! Yun, lubog sa baha. Napakasakit isipin. Kailan pa tayo magigising? Yung ating mga kapulisan dyan. Huwag kayo magbulag-bulagan. Totoo naman na lahat yung mga ATM nyo, sinasangla nyo para ibuhay sa pamilya nyo. Kailan pa? Samantalang sa sarap ng buhay. Kung mayroon mang sisihin ang administrasyon na to, kailan pa kayo magigising? Gumising na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Kung ubos na ang kaban ng bayan. Maraming salamat. Totoo naman lahat ang sinabi niya. Habang ang mga estudyante umuwi sa bahay ng basa, ang mga pamilya at tatay natin ay nagpapakahirap magtrabaho. Kahit kailan hindi nasubukan ng mga politiko magtrabaho ng 24 hours. Hindi nila nagawang mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan umakyat sa mga kabundukan upang magtanim ng mga kanais. Hindi nila nasubukan mag-araro. Tayong mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo dapat magpalinglang o matakot sa mga politikong nagpapakasasa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Tayong mga Pilipino ang nagpapasahod sa mga politiko. Tayong mga Pilipino ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayong mga Pilipino rin ang magpapababa sa mga posisyon nila dahil wala silang ginawa kung hindi kainin at lamunin ang kaban ng bayan. Any volunteer, pumunta lang po kayo dito sa lahat ng gustong magsalita at sabihin ng kanyang mga inanakit sa gobyernong ito. Hindi lang po tayo dito. Hanggat hindi po bababa ang mga politikong nagpapakasarap sa gobyernong ito, hindi po tayo titigil mga kababayan. So dito po isang kapatid natin. Andito. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Kinakatawan ko po ang mga riders dito sa Pilipinas. Mabuhay po ang mga riders. Bilang ordinaryo pong mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Karapatan po natin ang magandang establishmento at mga istruktura na ginagamit po natin araw-araw. Pero wala po sa kalidad dahil sa luho at pagnanakaw na ginagawa ng mga nanunungkulan. Sagad na po ang galit ng mga Pilipino. Huwag nyo na pong kimkimin yan. Kami po ay nakikiusap. Samahan nyo na kami. Sa darating na September 21, sama-sama po tayo ipagsisigawan ang galit ng Pilipino sa mga magdanakaw na politiko na umaabuso sa pasensya ng bawat Pilipino. Mabuhay ang mamamayan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! At mamatay ang mga kurakot! Congressman Abante, kanina po'y umulan. Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras. Sapagkat ang House of Representatives ay hindi man kailan paniniwalaan ng mga Pilipino. Paano mapapaniwala ang mga Pilipino na may mapupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawan sa gobyerno? Kaya mga congressman na magnanakaw, mga hutak-hipon ng mga politiko, at mga hutak-hipon na kontraktor, at mga hutak-hipon ng mga anak ng mga congressman na yan, ay marapat lamang po na kayo akakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga utak-hipon? Lalong-lalo na si Congressman Abante, sapagkat ang isang hipon ay naghalo ang utak pati tae na hindi niya napaghiwalay ang tama't mali. Sino pa ba ang susunod? Lumabas na kayo
mga Pilipino, Wag mahiya! huwag kayong mahihiya sapagkat atin ito. Atin ang bansang ito, atin ang hinahanap natin, atin ang ipagtatanggol natin mga kababayan. Karapatan ng bawat isa sa atin na halongkatin at hanapin kung saan napunta ang budget ng flood control. Nanggagaling mismo sa Pangulo natin. Siya mismo ang kauna-unahang nagpapakalat ng fake news. Noong sa kanyang SONA, mariin pong sinabi ng ating Pangulo na mahigit 5,500 ng flood control ang natapos na at mas marami pang sinisimulan. Ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang flood control na yan? Sa langit? O ang nilagyan mo ng flood control ay ang mga bulsa ng mga politiko, lalo na si Martin Romualdez? Habang ang mga Pilipino naghihirap, may mga batang natutulog sa lansangan, may natutulog ng gutom, merong nagtatrabaho at nagpapakahirap, habang ang mga anak pala ng politiko nandun sa ibang bansa nagbabakasyon. Ang mga pera ng taong bayan, ang mga buwis ng taong bayan nagpapakahirap ay kinakain pala ng mga anak ng politikong nagpipiling prinsesa at princess. 759,000 ang nilalamon ni Chela Alonte every kainan niya. Hindi na kayo nahihiya mag-flex ng mga kayamanan ninyo sa social media. Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino? Lalong-lalo na si Chela Alonte na nag-post pa siya na wala siyang utang na loob sa mga Pilipino. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino. Ngunit hindi mo ba alam na ang nilalamon mo, ang kinakain mo at pinagyayabang mo sa mga followers mo ay kaba ng bayan? Mahiya naman kayong mga politiko kayo. Sino pa ba ang gustong magsalita? Pumunta kayo dito sa harapan natin para mailabas ninyo ang inyong mga inahin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa nangyayari dito sa ating bansa. Okay. Okay, magandang hapon mga kababayan. Ako po nanggagaling sa malayong lugar. Ako po ay nakikiisa sa ating mga kababayan para natin sabay-sabay babantayan ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Ngayon, para sa lahat na may alam at may pakialam sa ating bayan, lumabas na kayo sa inyong tahanan. Ang tayo ay magkaisa, huwag kayong matakot magsalita, karapatan natin ito. Yes! At ako'y naniniwala, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nananahanan sa taong bayan. Yes! Kung hindi nila kayang baguhin ang ating bansa, tayo ang gagawa nito. Yes! Lahat tayo biktima rito. Hantayin pa ba natin magiging dagat ang ating bansa? At sila may pupuntahan ng ibang bansa dahil marami na silang pirang na kurap. Tayo may iwan sa baha. Lahat tayo nandito, kahit anong oring tao mayroon dito, lahat tayo biktima sa korupsyon. Sabay-sabay natin silang babantayan sa pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Kailangan may managot sa paglustay ng ating pundo ng taong bayan. Wala kayong dapat ikatakot magsalita at lumabas sa iyong tahanan dahil karapatan natin ito. Napakaliwanag sa ating konstitusyon, sa ating government chain of command. Who is number one? The government chain of command. Sagot! Number one, Panginoong Diyos. Pangalawa, konstitusyon o taong bayan. Pangatlo, presidente. Pangapat, government institution. Kagaya ng mga pulis, sundalo, at ano pang mga government institution. Ngayon, tanong, sino sinusunod ng mga pulis at mga sundalo? Ang Pangulo. Sino naman ang sinusunod ni Pangulo? Ang taong bayan.
Sino naman sinusunod ng taong bayan? Ang Panginoong Diyos, Ama ang lumikha sa ating mundong ibabaw. Kailangan ninyo manindigan at lumabas sa inyong mga tahanan. Uulitin natin ang ating pagtipon-tipon this coming 21. Lahat tayo dito, biktima. Kailangan natin magkampi-kampi, kailangan natin magkaisa. Walang political colors po dito. Dala ko po ang National People's Initiative. Ipinaglalaban ko ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Wala pong political colors dito. Hindi ako anti-government. Hindi ako pro-Marcos, hindi ako pro-Duterte. Bagkos, pro-Constitution po ako. At ako'y naniniwala sa panahong ito na sinasabi ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Bakit? Nakikita ko ngayon ang kanilang katapangan para ipahayag ang walang habas sa korupsyon sa ating bansa. Kailangan natin silang labanan. Ang kailangan lang natin pagkakaisa. Itigil nyo muna yung political colors dyan. Tayo nandito lahat, bawat Pilipino, dahil pag nagkataon, magiging dagat ang ating bansa, saan tayo pupunta? Kabataan! Kabataan ang pag-asa ng bayan! Labas na kayo sa inyong tahanan! Kabataan! Maglalaw! Mga kurakot! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Si Marlon, Lawis. Okay mga kababayan. Kailangan natin sabay-sabay bantayan ang pagdinig sa Senado at Kongreso. Kapag walang mananagot, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Kasi parang kanina doon si Marlon dito. Pupunta tayo sa National People's Park. Hindi na kailangan ng mag-require ng lisensyado para permitorale. Bawat city, bawat syudad sa ating bansa may nakalaan ng tinatawag nating Freedom Park. Kung may hinaing tayo sa ating gobyerno, pumunta tayo sa ating Freedom Park na walang pwedeng manghuli, na walang pwedeng humingi ng permit. Yan po nakadesign po sa ating konstitusyon. Hindi masusunod dito ang ordinance, protocols, executive order, kundi ang ating konstitusyon. The highest hierarchy of law in the land. Sinong gumawa ng konstitusyon? Tayo, taong bayan. Taong bayan ang konstitusyon. Bakit kayo matatakot sa mga politiko? We are all servant. We are the boss. At ipaalala ko lang sa ating pagtitipon, lahat ng mga kababayan, ating kapulisan at sundalo, wag na natin silang saktan, wag na natin silang sugurin dahil it is very clear to our constitution, 100 meters away. Kapag kayo sumugod sa pulis, kasalanan nyo na yan. Ha? Tandaan natin palagi mga kababayan, tayo ay magkaisa, ipahayag natin naramdaman ng ating karapatan para labanan na ng massive korupsyon ng ating bansa. Okay, kung sino gusto magsalita diyan, ipahayag ninyong karapatan, huwag kayong matakot. Karapatan ng bawat tao, karapatan ng bawat Pilipino magsalita. Okay. Is this loud?